Ito yung update ko. Sobrang dami kong video pero naisip ko may possibility na ganon. Although maliit yung chance, possible yun. And then nangyari sa inyo yung shedding, huwag kayong mag-alala. Kung basta meron siyang active ingredient na Minox is pwede siya sa ganon. Support mo siya ng mga daliri mo. Lang is sobrang na dry na yan, huwag niyong papadilaan. Yung ginagamit ko pag nagsishave ako. Okay guys, content natin ngayon is about my ultimate guide for minoxidil for facial hair. So, at the end of the video, magpapag-giveaway tayo nito. Yan guys, papag-giveaway tayo nito. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung requirements. So, sa dulo nito, malalaman nyo kung ano yung mechanics, kung paano sumali sa giveaway natin yon. And then, marami pa tayong giveaway. Ito, I'll try my best to, kumbaga pagsamasamahin na lahat sa video na to, lahat ng nalalaman ko, tips, paano i-apply, para magiging ultimate guide siya for the people na nag-iisip na mag-minox. Habang pinapakita ko sa inyo yung mga changes or yung mga monthly effects sa akin. So dito guys, wala pa akong minox. Ayan. So onti na ako nito ng parang 2 or 3 years na akong onti. So for facial men kasi dapat 3 to 6 months meron na siyang may makikita ka na. Within the first year dapat noticeable na, pero kasi ang pagbibinata naman talaga hindi naman siya nagaganap sa 1 o 2 taon lang. For many men and trans men at the age of 30 to 35, pwede pang magkaroon ng facial hair. So at the time, nung 2020, malalaman yung edad ko. Early 20s pa lang naman ako nung 2020. Kasi kakagraduate ko lang yan. I came across minoxidil nga, and then sa isang ka-brother din natin, and nag-work talaga siya. Nakita ko naman talaga kasi friend ko siya. So may mga update siya, may mga picture siya, and then na-amaze talaga ako sa Minox. Fun fact, ang Minox ay hindi talaga siya for facial hair. Ginawa talaga siya dito sa hair sa ulo. Also, fun fact, minoxidil was discovered accidentally in the 1970s when it was being tested as an oral drug for severe high blood pressure. Clinical trials revealed that patients taking it experienced an unexpected side effect. Significant hair regrowth happened. Na-discover natin na gumagana rin pala siya sa facial hair. And also, may possibility din na kapag nag-minox ka, magkaroon ka rin ng hair sa hindi mo gustong tubuan ng hairs. So, yun, it's one of the systemic effects. For example, pwedeng yung nagmi-minox, naglalagay lang siya dito sa face, is mas kumapal yung sa chest hair, sa braso, or dito sa mga ibang parts na mukha, or sa ibang parts pa ng katawan. So, may possibility na ganon. Although maliit yung chance, possible yun. So, ako, hindi ko lang alam kung affect ba ng tea, kasi ang body hair naman is may chance pa rin na tumubo eh. Pero, nung nagpo-post na ako ng body updates, napansin nila kumapal din yung chest, balahibo sa dibdib. Which is, ang dami nagko-comment, dami nakakapansin. Kaya napansin, dun ko lang din napansin. And 2 reasons, possible sa testosterone or sa Minox. Pero, pwede rin both. And then, my tip for you guys is kapag nag-Minox kayo, make sure talaga na ma-document nyo rin. Para, nang sa ganon, makita nyo rin yung effect kung ano yung gano'ng kabilis or gano'ng kabagal ba yung effect sa inyo. At first, you need to know that may mga chances din na magkaroon ka ng side effects na hindi maganda. Habang bago pa lang sa Minox, let's say, first 4 to 6 weeks, maaaring magkaroon ng scalp irritation, itching, dryness, and then temporary hair shedding, and potential unwanted hair growth in the nearby areas. So, ang nangyari sa akin dito, para siyang na-irritate kasi nag-pink siya, which is very, very normal kasi nga alcohol-based yung Minox, and then hindi sanay yung balat natin. Ang nangyari is, hinayaan ko lang talaga siya. Pero araw-araw pa rin ako nag-a-apply, kalaunan, nagiging unti-unti naging normal siya. And then, another thing is, nagkaroon ako ng flakes o yung parang dandruff. Ang ginawa ko, kailangan talaga pala na gumamit ka ng moisturizer every day or as much as you can. Kada maaalala mo mag-moisturizer ka para ma-counter mo yung pagdadry ng skin mo. And then another thing na pwedeng mangyari sa iyo ay temporary hair shedding. Yung hair cycle po kasi may 4 na phases. So meron siyang anagen, catagen, telogen, and exogen. So what you need to know is yung shedding phase kung saan magre-restart yung growth ng hair, kung saan tatanggalin niya yan, malalaglag yung hairs, tapos papalitan ng bago. So ayun, pag nangyari sa inyo ito, let's say meron na kayong konting growth and then nangyari sa inyo yung shedding, huwag kayong mag-alala kasi part siya ng pagmiminox. So ito, merong cardiovascular effect din siya, which is yung pagbilis ng heartbeat para ka nagpapalpitate. So ayun, iba-iba tayo ng katawan at iba-iba yung
reaction natin to different chemicals. So for example, ikaw, nagpalpitate ka, usually nawawala naman yan for ilang minutes or ilang oras, mawawala naman talaga siya. Pero syempre, bantayan mo rin, kung ilang oras na yan, di pa rin nawawala, huwag ka muna mag-minox, tigil mo muna. And then, try again in 2 to 3 days, gano'n. Which is normal lang yun. Ayun. Swelling of hands, feet, or lower legs. Pero wala naman akong kilala na nangyari sa kanila to. So, hindi ko siya maisip kung paano siya nangyari, kung ano yung connection, pero may nabasa lang ako. So, ito guys, any minoxidil naman, foam, or any brand naman is, kung basta meron siyang active ingredient na minox, is pwede siya sa facial hair. So, kung kahit nasan ka pa sa mundo, just punta ka lang sa pharmacy, magtanong ka, minoxidil ka. Ang pinaka-effective, based on my experience and research, is 5%. More than that, wala na siyang added benefit. So, ayun, pwede ka pa rin gumamit ng 6%, pero kasi ridiculous na yung 15%. Masyado nang mataas or wala nang added benefit nga yung more than 5%. So, kung mas mahal yung 6% or more, mas maganda na doon ka na lang sa 5% kasi magsasayang ka na lang ng pera pagka you go more than that. So, ito sa part na to, tuturo ko kung paano siya apply. So, ayun, ito, yung bagong packaging ng minoxidil, pero may mga available pa rin na old packaging. Ayan. So, ito yung tsura niya. Ito guys, good for 1 month kung twice a day kayo gagamit. So, pag bumili ka ng 1 box na to, may free siyang dropper. Kasi binibenta ko rin yung mga sobra ko. Pero ngayon walang sobra. Kukuha ka lang hanggang dito sa 1 ml. So, 1 ml kada apply. Madali lang gamitin to. Pipigain mo, tapos lalagyan mo sa Minox, tapos bibitawan mo to. Tapos, pag may sobra dito sa 1 ml, pigain mo lang ulit. So, ayun. Imagine meron na to. So, ang pag-apply lang naman yan guys, kailangan clean na yung mukha. Malinis na yung mukha mo, wala ng products, ganun. Para talagang ma-absorb mo. So, ang Minox kasi is alcohol-based. So, liquid siya. So, pwede mo itilt yung mukha mo ganun. Support mo siya ng mga daliri mo. At, pwede mo siyang patak tapos, yan, punas. Patak, punas. Patak, punas. So, kung ano yung mga gusto mong areas, yun yung lagyan mo. So, ako kasi, ang nilalagyan ko lang ito, sideburn. Pero nung mapapansin nyo, kahit di ko nilalagyan yung leeg ko, talagang dun sila nag-start sa leeg. So, ayun, hindi mo rin makokontrol talaga kung saang bandang part yung unang tutubuan ng hairs. And after that, anong gagawin? So, ang gagawin mo lang, hayaan mo lang siya matuyo, which is matagal-tagal talaga, guys. So, huwag kayong mag-Minox 30 minutes bago matulog, mag-Minox kayo, yung tipong, ayun, 1 hour pwede na. Tapos, mas okay na may nakatapat na fan para madaling matuyo. Tapos pwede ka na mag-apply ng, ng products mo, ng skincare mo. Once na ma-absorb na siya, 1 hour is enough. Pwede na yan. Pero kung mas matagal, mas okay. And then, yung sinasabi ko sa inyo na moisturizer, kung pwede every hour. Yun. Pero syempre, alam ko naman na busy. Lagay mo na lang sa harap mo yung moisturizer mo para kada makikita mo siya, makakapag-apply ka. Konting do's and don'ts lang. Minoxidil, siya ay sobrang toxic para sa mga pets natin. So, make sure nyo na lang is sobrang na dry na yan. Huwag nyong papadilaan yung mukha nyo na nalagyan ng Minox. Kasi highly toxic sa mga pets natin yan. Ilang oras na kayo nakapag-apply ng Minox bago kayo lumapit. Don'ts yan. So, dun sa do's, make sure to apply it consistently. Huwag nyo akong gayahin. Kasi, makikita nyo dito sa video natin. For the first year, or almost 2 years, sobrang consistent ko. Pero nung nag-second year na talaga, hindi ko na talaga kinaya. Siguro dahil may nakita na akong may nakita na akong effects, may nakita na akong mga buhok dyan. Masyado na akong nagkampante or life just happened, ganun. So lalo na, anong year na ngayon? 2020 ako nag-start. 6 years. Sobrang, siguro the past year, mabibilang ko lang sa daliri ko yung pag-apply ko. So, back to the video. Mapapansin nyo guys, may mga part na ang dami kong tigyawat. Kailangan nyo malaman na ako, personally, is sobrang madali akong tigyawatin. Kulangin ang natulog. Tapos dito may mga, ako kasi nag-stress eating ako. So, pag ako nag-stress eating, chichirya, tataba, yung mga bawal. Which is hindi dapat talaga kinakain kung gusto mo talaga ng healthy skin and face, no? Way back then, na-stress din talaga ako, tapos nag-pandemic pa. Na-stress ang lolo nyo. Kahit naman ganon, hindi ko tinigilan, naging consistent pa din ako as much as I can. Kahit na tinitigyawat na ako, ganon, kahit na-stress ako, tinatry ko pa din na mag-Minox. Kasi gusto kong ma-document, gusto ko nga magka-sideburns. And yun naman talaga yung dahilan kung bakit gusto kong mag-Minox. Gusto ko lang talaga ng sideburns. Pero hindi nga natin mapapilit. Nagkaroon tayo ng dito sa leeg, so napakadami. So eventually gumaling din naman yung tigyawat ko, no?
Which is gano'n naman talaga, huwag kayo mag-alala kung tinitigyawat kayo, nag-breakout kayo. Huwag kayo mag-alala, gawin nyo lang yung best nyo to eat healthy, matulog ng maraming tulog, tamang tulog, and more water. At gagaling din yan. And then part din kasi talaga ng pagbinata or being auntie, mga baguhan and starting pa lang auntie yung pagtitigyawat. So, ayun. Huwag kayo mag-alala, kapit lang, mawawala din yan. Okay, question siguro na pwede nyo itanong sa akin. May mga tumutubo na ba? Ano bang dapat gawin? Pwede ba siyang ahitin? Pwede ba siyang hayaan na lang? Ang sagot ko dyan is, so ang goal kasi natin guys is maging ganito. Ang tawag dito, buhok malamang. So ito ang goal natin, terminal hair. So kapag hindi pa ganito kakapal, ito, which is to. Ito. Ayan, ito ganito na siya kakapal. Wag natin tigilan. So, kabaligtaran, kapag ganito na siya kapal, pwede natin tigilan ng Minox. Kapag ganyan nakakapal, ibig sabihin, kahit ahitin mo ng ahitin, is tutubo pa rin, pabalik sa kung ano siya kakapal. Hanggat di siya nagiging terminal hair, apply lang kayo ng apply ng Minox. Makakatulong ba yung pag-ahit? Many people say na wag mo nang ahitin hanggat di pa nagiging terminal hair. Pero ako naman, siguro kung aahitin nyo siya, wag yung to the skin talaga na sagad na sagad. So, bili kayo ng pang shave. Meron namang mura, 100 plus lang. Ito may mga guard. Yung guard na yon yung nagbabantay sa yung mga guard nito may mga sizes. Pero kung tatanggalan, kung di mo siya gagamitan ng guard, ito siya. So, ito yung ginagamit ko pag nag-shave ako. Yan. So, ito parang 2 days na to. 2 days shave na to. So, yun yung ipapayo ko sa inyo na kung i-shave nyo siya, gamitan nyo na lang ng ganito. At huwag yung blade. Kasi, ako lang naman yun. Pero pwede nyo pa rin namang ahitin. Pero kasi ang disadvantage sa pag inahit nyo is more on, in my opinion, psychological. Mas nakakatulong kung meron pa rin tayo nakikita kasi it motivates us. Or it motivated me back then. Na hindi ko siya inaahit ng lahat. Pag inahit natin na sagad, mas matagal yung tubo. Versus pag inahit natin na kung ano yung pinakita ko sa inyo, meron ka nakikita kahit papano. Sa salamin may matitignan ka, meron. Happy ka, alam mo yun. Nakikita mo yung pinagpaguran mo. Ang may papayo ko talaga is mag-ahit ka. Depende kasi sa culture guys pero in general, kung nag-work ka o nag-school ka, mas okay siya na ahitin. For me lang, no? Ahitin pero hindi sagad. Tulad nun, itawag kasi doon clipper. So, mas okay na mag-clipper ka, tapos di siya sagad. Ganun. So, ayun, mag-start siya na parang buhok ng mga pusa hanggang sa pakapal siya ng pakapal. Ito yung update ko. Sobrang dami kong video, pero naisip ko irrelevant ko ipapakita ko lahat kasi ang daming changes sa facial hair ko. Dyan, and then, I will explain some things kung bakit ganun pa din. Or kung bakit di siya full beard, ganun. So, number 1 reason, after 2 years kong gumamit ng as much as I can na consistent na pag-a-apply, hindi na kinaya ng powers ko at naging hindi na ako consistent. So, what will happen pag di ka consistent? Yung mga baby hairs pa dyan, kung napansin nyo dito guys, nagpo-full beard na ako. Kumbaga, full beard na talaga, pero sobrang nipes na halos hindi makita. No? Tapos ngayon, ano nangyari? Hindi na siya full beard, para nakalbo. Nakalbo, ganun. So, ibig sabihin, nag-shedding yung mga gains ko noon. Hindi ako naging consistent the past years, tinigilan ko. Life happened, sobrang dami na nangyari, my ups and downs. Pero ayun, ngayon, hindi na ako nag-a-apply since last year. Hindi na ako nag-a-apply. Kasi, na-achieve ko naman na yung sideburn na gusto ko. Which is, yun lang naman talaga yung gusto ko before. Na-achieve ko naman. Pero, kung gusto kong maging full beard, pwede naman ako mag-continue. So, yun lang naman yun. Wala naman akong issue. So, kung bakit ako nag-stop. So, hindi nagka-testosterone, pwede siya kasi meron mga clients tayo, mga kabro tayo na gumagamit nito. Even before na hindi sila nag-testosterone, merong effects. This is one of the things that you can do kung hindi nyo pa kaya mag-testosterone. I really hope na nakatulong tong video para sa mga gusto mag-start, mag-Minox. Ayun lang guys. Comment nyo sa ilalim yung mga questions nyo para masagot ko. Thank you sa panonood.